Manila North at South Cemetery puspusan na ang paghahanda sa inaasahan dagsa ng mga taong pupunta ngayong undas. Mga bagay na pinagbabawal dalhin ipinaalala ng pamunuan ng sementeryo. Pantalaan at terminal ng bus muling ininspeksyon ng Department of Transportation kaugnay sa inaasahang dagsa ng mga tao. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Office of the Ombudsman nilinaw na nasa maayos na kalusugan at malaya na sa cancer si Ombudsman Boying Remulla. Pagbibitiw sa pwesto ni NBI Director Jaime Santiago tinanggap na ng Malacanang. At 2 suspect sa pagnanakaw sa Louvre Museum hawak na ng mga otoridad. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Handa na ang Pilipinas na maging chair at host ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Regional Meeting sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbubukas ng summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Narito ang report ni Joanna Besonia. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda na ang Pilipinas upang pangunahan ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Regional Bloc sa susunod na taon. Sa plenary session, kasabay ng opisyal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon, binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga inisyatibong praktikal at mapakikinabangan ng lahat ng mamamayan sa rehiyon, gayon din ang malaking papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng stability, kooperasyon at patuloy na pag-unlad. And now, the moment we've been waiting for. It is time to officially place the Timor-Leste flag onto the stage, joining the other flags of ASEAN member states. Distinguished guests, it is now official. Timor-Leste is the 11th member of ASEAN. Samantala, isa sa highlight ng ASEAN Summit ngayong taon ang formal na deklarasyon ng pagsapi ng bansang Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng regional bloc na nilagdaan ng lahat ng existing ASEAN leaders kasama si Pangulong Marcos. Sa unang araw ng summit, nagkaroon ng bilateral meetings si Pangulong Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet, Canadian Prime Minister Mark Carney at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul. Dumalo rin ang Pangulo sa 27th ASEAN-Japan Summit na isang makasaysayang pagpupulong kasama ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanai Takaichi. Isa sa pinakaabangan sa kabuuang summit ngayong taon ay ang formal na turnover ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas para sa 2026 na gaganapin sa Martes sa pagtatapos ng summit. Huling hinawakan ng Pilipinas ang ASEAN chairmanship noong 2017 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Joanna Besonia, UNTV News and Rescue Malaysia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Lumagda sa makasaysayang peace agreement ang bansang Thailand at Cambodia kasabay ng ginaganap na ASEAN Summit sa bansang Malaysia. Ang kasunduan na tinawag na Kuala Lumpur Peace Accord ay sinaksihan ni US President Donald Trump at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Ipinagmalaki ni Trump ang partisipasyon ng United States sa kasunduan at pinasalamatan ang magkabilang panig sa pagsang-ayong itigil ang kanilang border dispute. Ang Cambodia at Thailand ay kapwa-kasapi ng ASEAN. Together, we took part in the signing of a historic peace agreement ending the hostilities between Cambodia and Thailand. We're calling it the Kuala Lumpur Peace Accords. Today's signing represents just one of 8 conflicts that we've ended in 8 months of the Trump presidency. I'm very honored to have done it. We saved millions of lives. Nasa Malaysia si Trump para naman daluhan ang 30th ASEAN-United States Summit. Makalipas ang mahigit 1 dekadang paghihintay, isa na ngayong ganap na kasapi na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang bansang Timor-Leste. Emosyonal si Prime Minister Keirala Senana Gusmao sa makasaysayang tagpo na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia kasabay ng ASEAN Summit sa taong ito. Ayon sa Prime Minister, ang pagtanggap na ASEAN ay isang katuparan ng pangarap para sa mga mamamayan ng Timor-Leste at handa na anya silang harapin ang hamon ng pagbabago. Nag-apply para sa ASEAN membership ang Timor-Leste noong pang taong 2011. For the people of Timor-Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey, when marked by resilience, determination, and hope. Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy, born from struggle, now embracing a new era of collaboration and growth within one of the world's most dynamic regions. Nagtakda si Senator Panfilo Lacson ng petsa para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee o Senate Blue Ribbon kung ihahalal siyang muli bilang committee chairperson. Plano rin itong imbitahan ang ilang mahalagang personalidad sa naturang pagdinig. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga plano nito sa gitna ng mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang social media post, sinabi ni Senador Ping na sakaling muli siyang ihalal bilang chairperson ng Blue Ribbon sa November 10, itutuloy nito ang pagdinig sa November 14. Ayon sa Senador, may plano rin siya para mapabilis ang paghahain ng mga kaso laban sa mga politiko, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga tiwaling kontraktor. Aniya, iimbitahan niya sa Blue Ribbon hearing ang isang very important witness at si dating Technical Sergeant Orly Guteza para magbigay linaw sa kanyang sinumpaang salaysay. Si Guteza ang umano'y testigong ipinresinta ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng komite noong September 25. Inihayag nito na nagdala siya ng male-maletang pera na tinaguri ang basura sa mga bahay ni na dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang nagbitiw si Lacson bilang Blue Ribbon Chair matapos makatanggap ng mga hindi paborableng pahayag mula sa kapwa senador. Kinumpirma naman ni Senate President Vicente Soto III na pinakiusapan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc na muling pamunuan ni Lacson ng naturang komite. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa November 10, isa sa pinal sa Senate plenary kung maihalal muli si Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Seryoso si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na tuparin ang iniatas sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng malawakang reforma sa ahensya sa gitna ng isyu ng korupsyon. Kabilang sa mga reforma na ito ay ang pagpapababa sa halaga ng materyales ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribohok.
In addition, DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items like asphalt, steel bar, cement are overpriced by as much as 50%, and actually there are some egregious examples where it's even more than that. Bago umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Summit, inatasan niya ang Department of Public Works and Highways na ibaba sa 50% ang halaga ng ilang materyales na ginagamit sa infrastructure projects ng gobyerno. Ito ay matapos matuklasan na overpriced ang mga materyales na ito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isa ito sa malaking reforma na kanyang gagawin sa ahensya, alinsunod na rin sa naging direktiba ng Pangulo. And I think itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng in some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag-construct ng mga kalye, tulay, classroom, health center at iba pang mga proyekto ng DPWH. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH, no, na in-announce ng Pangulo ngayon. At yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo. Paliwanag ng kalihim, malayo ang presyo ng materyales ng DPWH kumpara sa mga nasa merkado. Dahil sa pagbabago na ito, mas mababawasan pa niya ang korupsyon. Tiniyak ni Secretary Dizon na babantayang mabuti ang pagpapatupad ng mga proyekto upang hindi ito maging substandard o maging ghost projects. Kailangan din nating i-monitor ng mabuti ang pagpapagawa. Ang substandard na proyekto, ang ghost project, hindi lang yan nanggagaling sa presyo. Nanggagaling yan sa pandaraya ng mga taga-DPWH, kakuntsaba kung sino-sino man. Ayon sa kalihim, sa mga susunod na araw ay ia-anunsyo na niya ang mga gagawing ilang pagbabago sa ahensya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ng ilang kongresista na kontra sa hinihinging transparency at accountability ng publiko mula sa gobyerno ang kontrol sa accessibility ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos ipahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan ng kontrol sa access at dapat may request sa SALN ng cabinet members dahil entitled ang mga ito sa partikular na antas ng seguridad at privacy. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Magagamit ng publiko panglaban sa korupsyon at pang-abuso ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kawani at opisyal ng gobyerno. Kaya kontra sa hininging transparency at accountability ng mga mamamayan ang desisyon ng Marcos Jr. Administration na magdagdag ng barrier sa accessibility ng SALN ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman ipinagkakait ang access sa SALN ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit dapat ay may request at control sa access. Wala kaming denial of access, but we must control the access. No, there should always be a request. Hindi pwedeng magsumulat ka na, ibigay na kaagad na there are requirements that are to be stated there, the details. Purpose. The purpose must be legitimate kasi we do not like the SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. Do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security and privacy. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, may ibang paraan para ma-access ng media ang SALN ng cabinet members. Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Hindi one size fits all ito. It all depends on the situation in which you file the request, for which you file the request. If we are satisfied that you have a legitimate request and your need for the SALN is necessary, we do it. We release.
Pero giit ni Representative Sendanya kung seryoso talaga ang Marcos admin na makuha ang tiwala ng publiko sa sinasabi nitong paglaban sa katiwalian, kailangan mag-umpisa ito sa sarili nitong bakuran. Binatikos naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang panindigan ng Malacanang kaugnay ng SALN disclosure. Ayon sa kongresista, hindi pampolitika ang SALN kundi dokumento ng pananagutan. Hakbang din anya ito para protektahan ang mamayan laban sa korupsyon at hindi para protektahan ang mga opisyal sa kahihiyan. Git pa nito, hindi delikado ang pagiging tapat kundi ang sistematikong pagtatago ng kayamanan habang lumulubog sa utang at kahirapan ng bayan. Ang tunay din anyang bantas seguridad ng bansa ay ang gobyernong hindi kayang maging tapat sa sarili niyang mamayan. Hinamo naman ni House Deputy Minority Leader, mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima si PBBM na patunayan nitong iba siya sa sinundan nitong Pangulo. Anya, hindi pwedeng hanggang salita lang ang paglaban sa korupsyon na biglang kambyo at ang dami pang kuskus balungo sa simpleng paglalabas ng SALN. Bago ito, nauna nang ipinahayag ni PBBM na handa itong gawing available ang kanyang SALN sa sino mang nangangailangan nito, kabilang na ang Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman. Hihikayatin niya rin anya ang mga miyembro ng kanyang gabinete na sundin ang kanyang halimbawa kaugnay ng SALN. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang pagdinig ng Senado para sa proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Inaasahang magsusumite ngayong araw ang DPWH ng mga detalye ng mga umano'y red flag projects na posibleng tanggalin din sa panukalang pondo ng ahensya. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, may isinumite ba ang DPWH sa Senado kaugnay ng red flag projects sa kanilang panukalang budget? May isinumite ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mga detalye ng mga infrastructure project. Partikular na nga dyan yung mga natukoy ng Senate Committee on Finance na umano'y red flags o mga kahina-hinalang proyekto. Ngunit kulang ang submissions ng ahensya. Umaabot ng mahigit 6,000 infrastructure projects ang nagkakahalaga ng nasa 271 billion pesos ang natukoy ng Senado na red flags. Partikular ito sa proposed budget ng DPWH sa susunod na taon na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program. Partikular ito sa mga proyekto ng ahensya para sa mga kalsada at tulay na kulang ang mga detalye. Pangunahin na ang kawalan ng station number, lokasyon ng mga proyekto at kung gaano kahaba ang mga kalsada o tulay. Habang may iba naman na duplicates o magkaparehong proyekto, multiple phases o pinagbahabahaging proyekto at mayroon ring reappearing projects o mga proyektong lumabas na rin sa 2025 budget. Sa budget hearing, ipiniresinta ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga datos ng mga proyektong naberipika nila ang mga detalye kabilang na ang geotags at mga larawan nito. Gaya na lang sa 4,500 red flags na walang station number, mahigit 4,000 dito ay naitama na at nalagyan na ng naturang detalye, habang halos 800 mula sa mahigit 900 repeated projects umano ang sumailalim na sa validation at justification ng DPWH. So these are all the supporting documents that we have furnished. The balance, hindi ho natapos pero may deadline po tayong binigay. So we are requesting in the letter for time if we can have more time. But of course, we leave this up to the committee. Kung sabihin niyo po, Mr. Chairman, na hanggang kahapon na lang, then please feel free to remove the other projects. Sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Committee on Finance, na ilang lokal na opisyal ang nakipag-ugnayan sa kanila. Ani niya, nababahala ang ilan sa mga local official at nais tanggalin ang infrastructure projects, habang ang iba naman ay kinumpirma na ang pagkahilehitimo ng ilang mga proyekto. Itong initial review nyo, kung wala naman kayong na-detect na totoong repeated, meaning in good faith, no? These are all continuation.
then we can give you until Friday to complete. Thank you. Kasi by Wednesday mag-umpisa na yung aming technical working group. So we'll schedule lang DPWH towards the end para mabigyan namin kayo ng time. Ella, na nauna nang inihayag ng Senado na kung hindi ma-justify o mabeberipika itong mga proyekto, partikular na yung mga red flags projects sa DPWH budget, ay tatapyasin o tatanggalin din ito sa naturang panukalang budget. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Finance, partikular na sa DPWH 2026 budget. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Batay sa pinakabagong pag-aaral ng Okta Research, mayorya ng mga Pilipino ang hindi pabor sa pakikialam ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga usaping pampulitika. Ito ang lumabas sa resulta ng tugon ng masa survey na isinagawa noong Setyembre ngayong taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. 70% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang tumututol sa paglahok ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga usaping pampulitika. Batay ito sa pinakabagong pag-aaral ng Okta Research. 5% lamang ang sumang-ayon dito, habang 22% naman ang hindi nakapagpapasya o undecided. Ang tugon ng masa survey ay isinagawa sa gitna ng mga usap-usapan hinggil sa umano'y planong kudeta at mga panawagang makialamang militar sa mga isyung pampulitika. Agad namang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang kudeta at sinabing nananatili silang tapat sa saligang batas. Sa kasagsagan ng issue, isinagawa ng Okta Research ang survey upang sukatin ang pananaw ng publiko tungkol sa mga panawagang makialamang AFP sa politika. Base sa resulta, mas marami sa mga tumanggi sa ideya ay mula sa Mindanao na may 79% at sinundan ng National Capital Region o NCR na may 78%. Ayon sa Okta, ang mataas na tiwala ng publiko sa AFP ay nakaangkla sa pagtitiwala ng mga Pilipino sa AFP na isang institusyon na propesyonal at walang pinapanigan sa politika. Ipinapakita rin ng survey na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang nananatiling sumusuporta sa demokrasya na nagpapatunay ng matatag na suporta ng publiko para sa civilian supremacy at sa saligang batas. Ang datos ng nasabing survey ay nakalap sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa mula September 25 hanggang September 30 ngayong taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ang Office of the Ombudsman na nasa maayos ang kalusugan ni Ombudsman Boying Remulla. Ginawa ng tanggapan ang paglilinaw kasunod ng lumabas na ulat ukol sa karamdaman ng Ombudsman. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Ombudsman na taong 2023 nang sumailalim sa ilang beses na operasyon si Remulla noong ito ay nanunungkulan pa bilang Justice Secretary. Pero sa ngayon ay malaya na ito sa sakit na kanser sa loob ng nakalipas na 1 at kalahating taon. Sa isang panayam, inamin ni Remulla na nagkaroon siya ng cancer at sumailalim sa chemotherapy. Subalit sa ngayon ay nasa maayos na itong kalagayan at ginagampanan ng kanyang bagong trabaho bilang ombudsman. Sinuspindi muna ng mga otoridad ang operasyon tulad ng diving sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice o DOJ, bunsod ito ng weather condition, partikular ng malabong tubig sa ilalim ng lawa. Gayon din dahil sa epekto ng minor eruptions o pagputok ng Bulkang Taal. Naka-standby naman aniya ang lahat ng operating units para sa pagbabalik ng operasyon kapag bumuti na ang panahon. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang irrevocable resignation.
Ayon kay Santiago, iaanunsyo sa mga susunod na araw ang pagpapalit ng liderato sa ahensya. Nagpasalamat naman si Santiago sa mga tauhan ng NBI sa kanilang suporta at hinikayat na ipagpatuloy ang kanilang mabuting serbisyo. Matatandaang noong Agosto nang magbitiw si Santiago sa pwesto dahil umano sa mga detractors na patuloy na sinisira ang kanyang reputasyon. Sa ngayon ay naantabayanan pa ang formal na anunsyo mula sa Malacanang kaugnay sa papalit na bagong NBI director. Abiso sa mga motorista, panibagong dagdag presyo ang ipapatupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, October 28. Base sa abiso ng mga oil company, magkakaroon ng 2 pisong dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang tataas ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at 1 peso and 70 centavos na dagdag sa presyo ng kerosene. Ilan sa mga dahilan ng oil price hike ay ang sanksyon ng Amerika sa 2 kumpanya ng langis ng Russia na may epekto sa Asian market. Nagpaalala ang pamunuan ng Manila North at South Cemetery hinggil sa mga bagay na ipinagbabawal na dalhin sa sementeryo para sa mga magtutungo doon ngayong undas. Ayon sa pamunuan ng Manila North at South Cemetery, mahigpit nilang ipinagbabawal ang pagdadala ng alak, sigarilyo, baril at kutsilyo. Hindi rin nila pinapayagan ang malakas na pagpapatugtog, maging ang pagsusugal at pagdadala ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng sementeryo. Ipinababatid din ng sementeryo na huling araw na kahapon ng paglilinis at pagpipintura sa mga puntod, habang ang huling araw ng libing ay hanggang bukas na lamang, October 28, at magtatagal hanggang November 3. Simula naman sa October 29, mahigpit nang ipagbabawal ang pagpasok sa loob ng Manila North at South Cemetery ng lahat ng uri ng sasakyan, kabilang na ang mga motorsiklo, e-trikes, e-bikes, scooter at iba pang kahalintulad nito. Pagsapit naman ng October 31, November 1 at November 2, bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi lamang. Samantala, inilunsad din ang Quick Guide Puntod Finder na maaaring ma-access sa www.manilasouthcemetery.com. Nagsagawa ng clearing operations ngayong araw sa loob ng Manila North Cemetery ang Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na undas. Layunin ng operasyon na maialis ang mga tricycle na patuloy na pumapasada sa loob ng sementeryo upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga magtutungo dito. Nitong mga nakaraang araw ay puspusan na ang ginagawang pagsasaayos sa Manila North Cemetery, kabilang na ang pagpipintura sa mga pader at ang paglilinis sa mga pampublikong palikuran doon. Kahapon isinagawa ng management ang final meeting para masiguro ang maayos ang sementeryo kaalinsabay ng inaasahang dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw. Pinaghahandaan na ng Batangas Port ang pagdagsa ng nasa mahigit sa 2 milyong pasahero na uuwi sa kanilang probinsya ngayong undas. Samantala, ininspeksyon din ng Department of Transportation ang Batangas Grand Terminal upang tingnan ang roadworthiness ng mga bumibiyahing bus. Ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, handa na ba ang pamunuan ng Batangas Port sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero? Magandang tanghali, Ella. All set na ang pamunuan ng Batangas Port kasama ang mga attached agency para sa inaasahan pagdagsa ng mga pasahero sa Batangas Port sa darating na undas. Magkasamang nag-inspeksyon kaninang umaga si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago sa Batangas Port. Kabilang sa tinignan ng kalihim ay ang ticketing booth, waiting area kung saan mag-aabang ang mga pasahero at maging ang barko na nakadaong sa Pantalana. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 2.2 million na pasahero ang inaasahang dadagsa sa Batangas Port mula October 27 hanggang November 5.
Pero sa inspeksyon kanina ay kakaunti pa lamang ang mga pasahero na nasa loob ng Batangas Port. Samantala, matapos naman ang inspeksyon sa Batangas Port, ay sunod namang inspeksyon ng kalihim ang Batangas Grand Terminal. Dito naman tiningnan ng DOTR ang roadworthiness ng mga bumibiyaheng bus. Kaya bukod sa Batangas Port ay naka-alerto na rin ang Coast Guard District Southern Tagalog upang tiyakin naman ang pagpapatupad ng seguridad sa mga pantalan at mga bumibiyaheng barko. Balik si Jaela. Maraming salamat, Benedict Samson. Aabot sa 2,400 na traffic personnel ang ide-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa UNDAS. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Edison Bong Nebriha, layunin ng deployment na matiyak ang maayos na biyahe at seguridad ng mga motorista at bisita sa mga sementeryo. Ipatutupad din ng ahensya ang no absent leave at no day off policy sa mga MMDA personnel mula October 30 hanggang November 3. Samantala, nagsagawa na rin ng clearing operations ang MMDA sa mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila, kabilang ang Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Loyola Memorial Park sa Marikina, Bagbaga Cemetery at San Juan Cemetery. Hinikayat ng Department of Health o DOH sa mga magulang na huwag nang magsama ng kanilang mga anak kung pupunta sila sa sementeryo para sa UNDAS. Sa isang news forum sa Quezon City nitong Sabado, sinabi ni DOH spokesperson Albert Domingo na maaari pang magkaroon ng influenza-like illnesses sa mga bata dahil siksikan ang mga sementeryo. Maaari din silang makahawa sa iba pa o sa iba kung sila ang nagtataglay ng mga sintomas ng sakit. Gayunman, kung nais pa rin isama ng mga magulang ang kanilang mga anak, pinapayuhan ng DOH sa mga ito na pagsuotin ng face mask at magdala ng sanitizer para sa proteksyon sa sakit. Umapila si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan sa mga kasamahan sa Kongreso na ipasa na ang panukala para i-augment ang Conditional Cash Transfer Grants sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong status ngayon nung panukalang batas na yan? Aga kasalukuyan pang nakabinbin sa House Committee on Poverty Alleviation ang House Bill No. 120 na naglalayong itaas ang halaga ng cash grants para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries. Kaya naman umaapela na si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan sa mga kasamahan sa Kongreso na pabilisin na ang pagpasa sa legislative measure. Ito ay upang matulungan ang mga mahihirap na pamilyang makaagapay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa mambabatas, hindi na sapat ang kasalukuyang cash grants para tugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Sa ilalim ng House Bill No. 120, itataas ang cash grants para sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon. Layo ng panukalang batas na amyendahan ng Republic Act No. 11310, ang batas na nag-i-institutionalize sa 4-piece bilang permanenteng social protection at human capital development program. Aga sa ilalim naman ng panukalang pambansang pondo para sa 2026, nasa 113 billion pesos ang halaga ng alokasyon para sa 4-piece at bumibilang naman sa 4.4 million ang household beneficiaries sa ilalim ng programa. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Binuksan ngayong umaga ang 3 araw na Drone Warfare Summit ng Philippine Navy. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas sa makabagong paraan ng pakikidigma gamit ang unmanned systems. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, may mga inaalok ba dyan na mga drone o drone systems na magagamit ng ating sandatahang lakas?
Ella, sabi ng Philippine Navy, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang mga bansa pagdating dito sa pagpapalakas ng drone capability ng ating sandataang lakas. Sa pangunguna ng Philippine Fleet, formal lang binuksan ngayong araw ang Drone Warfare Summit 2025 dito sa Subic Bay Exhibition and Convention Center sa Olongapo City. Layunin ng summit na itaguyod ang kooperasyon at inobasyon sa paggamit ng drone technologies para sa depensa at seguridad ng bansa. Sa mga susunod na araw, tatalakayin dito ang iba't ibang aspeto ng drone warfare at bagong teknolohiya. Tutuon ang ikalawang araw na sa airborne unmanned system at counter-drone capabilities. Habang ang ikatlong araw naman ay sa land-based drone technologies para sa surveillance, logistic at ground operations. Kasama rin sa programa ang mga tatalakayin ang workshop para sa pagpapaunlad ng makabagong drone systems. Ang summit ay sumusuporta sa AFP Modernization Program sa pamamagitan ng pagpapalakas ng self-reliant defense posture ng Pilipinas. Dumalo sa opening ceremony si Defense Assistant Secretary Augusto Gaite, Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta at Philippine Fleet Commander Rear Admiral Joe Anthony Orbe, kasama ang iba pang matataas na opisyal ng sandataang lakas. Sabi ng Philippine Navy, ginagamit na itong drone technology sa mga isinasagawa nating ISR dito sa West Philippine Sea. At kinumpirma rin ng Philippine Navy kanina na mayroong mga nahuli sila doon sa loob ng Ayungin Shoal na mga Chinese fishermen noong October 24 na mayroong dalang cyanide. At kinumpis yung mga pinaghihinalaang cyanide at dadaan ito sa pagsusuri doon ng Philippine Navy. At sa ngayon ay mahigpit nilang dinagdagan yung kanilang seguridad doon sa Ayungin Shoal. At yan muna ang latest mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Walang palakasan at walang padrino. Yan ang tiniyak ng hepe ng Philippine National Police sa proseso ng recruitment sa lahat ng mga papasok bilang pulis. Kasunod ito ng pagsisimula ng recruitment process sa PNP. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung mga bili ng pamunuan ng pambansang pulisya sa pagpili ng mga bagong miyembro ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Mahigpit na ipinatutupad ang nameless at faceless recruitment system ng Philippine National Police upang matiyak ang patas at tapat na proseso sa pagpili ng mga bagong miyembro ng PNP. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kasalukuyan ang isinasagawa ang processing ng attrition quota at tiniyak niyang walang lugar ang padrino system, backer o special treatment sa kanilang recruitment program. Binigyang diin din ng opisyal na ang pagiging pulis ay hindi lamang isang propesyon, kundi isang calling to serve, isang panata ng pagdilingkod, pagprotekta at sakripisyo para sa kapwa. Kasabay nito, nanawagan aga si General Nartates sa mga opisyal na sangkot sa recruitment process na panatilihin ang integridad at fairness sa kanilang tungkulin. Sa ilalim ng bagong recruitment program, higit 6,500 na bagong pulis ang tatanggapin simula Oktubre ngayong taon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagpapatuloy pa ang search, rescue at retrieval operation sa kahabaan ng Chico River sa barangay Tokukan, Bontoc Mountain Province. Matapos mahulog sa ilog ang isang asul na ELF truck. Ayon sa ulat ng Bontoc Operations Center, nangyari ang insidente kaninang alas 6 ng umaga kung saan nasangkot ang nasabing ELF truck, isang Ford Fiera at isang mini dump truck. 3 bangkay na ang na-recover sa lugar at idineklarang dead on the spot. Batay sa paunang investigasyon, sakay ng ELF truck ang 5 trabahador ng Balintawagan Construction na patungo sana sa Kuro-Kuro sa dangan ng bumangga ito sa 2 nakaparadang sasakyan bago tuluyang mahulog sa ilog.
Sumailalim sa Maritime Casualty Investigation Training ang nasa 40 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol para sa Maritime Safety Operations sa buong rehiyon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano yung mga inaasahang matututunan ng mga tauhan ng Coast Guard dyan sa gagawing training na yan sa Bicol? Babalikan po natin ang ulat na yan ni Jerry Galicia. Naaresto na ng mga otoridad sa France ang dalawa sa mga suspect sa pagnanakaw ng mahigit $102 million na halaga ng mga crown jewels mula sa Louvre Museum noong October 19. Ayon sa ulat, nahuli ang isa sa kanila sa Charles de Gaulle Airport habang papunta sana sa Algeria at ang isa pa ay naaresto naman makalipas ang ilang oras sa Paris. Kinumpirma ng Paris prosecutor na ang dalawa ay kilala na ng mga otoridad dahil sa mga kasong pagnanakaw at kasalukuyang inimbestigahan kaugnay ng mga kasong organized theft at criminal conspiracy. Patuloy ang operasyon ng mahigit 100 investigador upang mahanap ang iba pang kasabwat at mabawi ang mga nawawalang alahas kabilang ang emerald and diamond necklace na regalo ni Napoleon Bonaparte sa kanyang asawa. Dalawang sasakyang panghimpapawid ng US Navy ang bumagsak sa South China Sea nitong linggo sa dalawang magkahiwalay na insidente. Ayon sa ulat ng US Pacific Fleet, unang bumagsak ang MH-60R Seahawk helicopter habang nagsasagawa ng routine operation mula sa USS Nimitz. Makalipas ang kalahating oras, sumunod na bumagsak ang FA-18F Super Hornet jet mula rin sa parehong barko. Ayon sa US Navy, ligtas na ang mga sakay ng dalawang aircraft vehicle at nasa paayos na silang kondisyon ngayong habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng mga aksidente. Hindi pa isinasara ni dating US Vice President Kamala Harris ang posibilidad na muli siyang tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Sa isang panayam, sinabi ni Harris na naniniwala siyang magkakaroon ng babaeng presidente ang Estados Unidos sa mga susunod na taon. Bagaman wala pa siyang pinal na desisyon, tiniyak ni Harris na patuloy siyang maglilingkod sa publiko at hindi siya nababahala sa mga survey. Matapos ang pagkatalo kay Donald Trump noong 2024, nananatili pa rin siyang aktibong leader ng Democratic Party habang naghahanda para sa 2026 midterm elections. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4 na nagsasabi, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.